Okay, isipin mo to. May isang super laking party. At yung invitation, para pala sa lahat. Kaso, may isang grupo na akala nila para lang sa kanila yung party. Ang ginawa nila, tinago nila yung mga invitation. Ang lungkot nun, di ba? Well, may ganyan-ganyang kwento rin pala tungkol sa isang napaka-espesyal na pangako. At yan yung aalamin natin ngayon. Kaya ito na yung malaking tanong natin. Yung napaka-espesyal na pangako ba ng Diyos ay para lang sa isang piling grupo? O baka naman, katulad nung party, para talaga to sa lahat mula pa sa simula? Tara, alamin natin. Sige, para masagot natin yan, kailangan nating bumalik sa pinakasimula, sa isang taong nagnangalangang Abraham. Dito kasi talaga nagumpisa ang lahat sa isang pangako na babago sa buong mundo. Teka muna, bago tayo magpatuloy, ano nga ba itong espesyal na pangako? Tinatawag din tong tipan. Isipin mo na lang na ito yung pinakaseryoso at hinding-hindi masisirang pangako na pwedeng ibigay ng Diyos sa mga tao. Ganon siya kahalaga. At ito mismo yung pangako. Pakinggan nating mabuti ha. Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Sobrang linaw, no? Hindi sinabing isang angkan lang. Ang sabi, lahat ng angkan. Kaya mula pa lang sa umpisa, kitang-kita na. Para na talaga ito sa lahat. So, yung pinakamahalagang punto dito ay ito. Yung plano, hindi kailanman naging para sa ilan lang. Isa itong regalo na disenyo para sa buong mundo, para sa bawat isa sa aton. Pero dito napapasok yung problema. Kasi habang lumilipas yung mga taon, yung mga taong may hawak ng pangakong ito, parang nakalimutan nila kung para saan ba talaga yon. Medyo naligaw sila ng landas, kumbaga. Ang naging malaking paglakamali nila, inisip nila, para lang sa atin tong pangako na to. Siguro dahil sobrang espesyal, para nakalimutan na nilang kailangan pala itong ibahagi. Pero yung totoo at orihinal na plano ay ang maging ilaw para sa buong mundo. Imbes na maging parola, parang itinago nila yung liwanag para lang sa sarili nila. At anong naging resulta? Dahil itinago yung ilaw, syempre, lalong dumilim ang mundo. Ang daming pusong naghahanap ng pag-asa na hindi naabutan ng liwanag na dapat sana ay para din sa kanila. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dahil may dumating na isang mensahero para linawin ulit ang lahat. Ang pangalan niya ay Isaiah at may dala siyang napakahalagang paalala. At napakalinaw ng paalala ni Isaiah. Sabi niya, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga tao. Wow! Wala nang mas lilinaw pa dyan, di ba? Ang bahay ng Diyos ay bukas para sa kahit sino. Paulit-ulit niya itong sinabi sa iba't ibang paraan para lang siguraduhin na maiintindihan ng lahat. Ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay hindi para sa ilan lang, ito ay para sa lahat. Pakinggan pa natin tong isa pang paanyaya mula kay Isaiah. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y manggaligtas lahat ng mga wakas ng lupa. Ibig sabihin, mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayong sulok ng mundo, lahat kasama. At ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting na bahagi ng kwento kung paano natuluyang nabuksan ang mga pinto para matupad na yung pangakong ito para sa lahat. At dito na nangyari ang pinakamalaking pagbabago. Dumating si Kristo para gibain, literally, ang bawat pader na naghihiwalay sa mga tao. Kahit anong pader pa yan, pader ng lahi, ng estado sa buhay o ng pinagmulan, lahat yan winasak niya para sa atin. So, yung proseso, simple lang. Yung mga pader na dating naghihiwalay sa mga tao, ginibayan. Tapos, ipinakita ang isang bago at mas magandang daan. At sa dulo ng daan na yan, may mga pintong bukas na para sa lahat. Kaya yung pinakamahalagang tandaan natin ay ito. Sa pamilya ng Diyos, wala nang pagkakaiba. Hindi na importante kung anong lahi mo o saan ka man sa mundo nanggaling. Dahil sa ginawa niya, lahat tayo ay naging isa. At ang pinakamagandang balita, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ang imbitasyon ay para rin sa atin ngayon. Tuloy na tuloy pa rin ang party at oo, imbitado ka. So para kanino ba talaga ang imbitasyon to? Well, para sa mga tao mula sa lahat ng direksyon, para sa mga nasa malalayong lugar, para sa mga taong nalulungkot at pakiramdam nila nasa dilim sila, at para sa kahit sinong naghahanap ng pag-asa. Sa madaling salita, para to sa lahat. Ayan, hindi na siya lihim. Lumabas na,
Sobrang linaw na ngayon ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pangako, at yung kanyang pagliligtas ay para sa bawat isang tao dito sa mundo. Walang naiiwan. Kaya, iiwanan kita ng isang tanong. Ngayong alam na natin na bukas ang pinto at ang party ay para sa lahat, sino naman kaya yung gusto mong imbitahan para makasama?